Nakikita niyo po ang lahat ng yan. Kaibigan, tatandaan mo ito. Maiksi lamang ang buhay. Ang mga ginagawa natin sa mundong ito, hindi natin alam kung hanggang kailan mananatili. Ang mga ating mga pinundar tulad ng mga bahay, gusali, at kung ano-ano pang mga establishmento ay hindi natin alam. Maya-maya mo ay mawawala at mabubuwal na rin ang mga bagay na yan dahil walang permanente dito sa mundong ito. Napakasarap pong mabuhay sa mundong ito mga kaibigan, mga kapatid, pero tatandaan rin naman natin, ang ating buhay ay maiksi lamang. Hindi natin nga alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Katulad na lamang sa nangyaring ito na sa pagkalakas ng lindol ay marami nang naitala na nasawi. Ako po ay nakikiramay sa mga taong nasawian ng pamilya, kamag-anak sa pangyayaring yan. Pero ito ang isang realization, kaibigan, kapatid. Ang buhay ay hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos. Pero nakalagay sa Biblia, yan po ay mayroong appointed time. Lahat tayo, mayroon tayo kanya-kanyang oras. Pero alam nyo ba, sinasabi rin naman sa Biblia, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Isang malinaw na pahayag ng Biblia na hindi tayo pwede magmalaki. Na bukas ay okay pa tayo. Bukas ay malakas pa tayo, bukas ay buhay pa tayo, bukas nandyan pa yung mga ari-arian natin, nandyan pa yung bahay natin, nandyan pa lahat ng pinundar natin. Mga kaibigan, mga kapatid, walang sino man ang nakakaalam ng bukas. Kaya't saan natin ginugugol ang ating oras? Kaibigan, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, isa po yung wake-up call para sa mga hindi pa mananampalataya sa ating Panginoon. Balik na po kayo sa ating Diyos. Dahil kung titignan nyo sa sitwasyon na yan, sino bang nakakaalam na mangyayari ang ganyang kalakas na lindol? Maaaring italayan ng mga nag-aaral patungkol sa lupa na magkakaroon ng lindol. Pero malalaman ba ng tao kung sino yung mamamatay sa mga oras na yan? Hindi po. Kaya kailangan maghanda ang bawat isa sa atin. Dapat alam mo at tiyak ka at nalalaman mong meron kang kaligtasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil paano na lang kung dumating rin sa ating mga buhay yung ganyang pangyayari na hindi natin inaasahan na tayo na pala ang aabutan at dadatnan ng ating takdang oras. At yan na yung magiging hudyat ng ating kamatayan. Dapat alam mo at nakakatiyak ka na meron kang kaligtasan dahil ang hirap na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Marami kang ang sasakyan, maganda nga ang bahay mo, meron kang maayos na pamilya, maayos ang kalusugan mo, pero dumating yung ganyang pangyayari sa buhay ng isang tao, kamusta ang iyong kaluluwa? Ang buhay natin dito sa mundong ito ay maiksi lamang. Huwag mong ubusin yung oras mo sa mga bagay na puro pang material lang at puro makamundong bagay. Isipin din naman natin ang may lalang sa atin, ang ating Diyos. Gising mga kababayan ko, gising Pilipinas. Gising mga minamahal. Remember now thy Creator. Alalahanin na natin habang may oras pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang buhay ka pa, habang nandyan ka pa. Alalahanin mo ang may lalang sa atin. Sampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, dahil sa kasalanan tayo ay mamamatay. Mamamatay sa hindi nating alam na kaparaanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa tayo ay makasalanan, mararanasan talaga natin ang kamatayan. Pero alam mo, kung ikaw lamang ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan ay huhugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli. Kung ikaw lamang ay sasampalataya sa Kanya, ay mararanasan mo ang kaligtasan at hindi ka na mapapahamak pa. Hindi lamang sa mundong ito. Alam niyo yung mga trahedyang nangyaring yan? Ikaw man ay mananampalataya na o hindi pa, pwede namang parehas makaranas yan ng mga ganyang klaseng trahedya. Pero kamusta ka kung wala ka pang Panginoong Hesus sa iyong buhay, wala ka pang Panginoong Hesus na sinasampalatayanan sa iyong puso? Nakaranas ka na nga ng trahedya sa mundong ito, makakaranas ka pa na mas matindi pang trahedya. Yan yung dagat-dagatang apoy o ang impyerno. Pero kung ikaw ay mananampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, yes, pwede mong maranasan ng mga ganyang klaseng trahedya, pero ikaw man ay datnan ng takdang oras mo sa mga panahong yan. Physically, naranasan mo ngayong trahedya dito sa mundong ito, pero spiritually, hindi mo na mararanasan yung mga ganyang bagay o ang dagat-dagatang apoy dahil makakapiling mo ang Panginoon. Kaya't lagi mong tatandaan, kaibigan, napakaiksi lamang ng buhay, napakaiksi lamang ng panahon natin dito sa mundong ito. Huwag mo nawang ubusin yung oras at panahon mo na pag ikaw ay dinatnan na ng iyong takdang araw ni hindi mo man lang binigyan ng panahon ang salita ng Diyos, hindi mo man lang kinilala ang Diyos, hindi ka man lang sumampalataya sa
ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, tatandaan mo ito. Huwag nawang mangyari na ikaw ay papanaw na lang sa mundong ito na hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Dahil pagkatapos sa mundong ito at wala kang Kristong tinanggap, ikaw ay makakaranas ng pagdurusa sa dagat-dagatang apoy na tinatawag. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaibigan, kung ikaw naman ay mananampalataya na ng ating Panginoong Jesucristo, lagi mong alalahanin anuman yung mga nararanasan mo, ikaw man ay kabilang sa mga trahedyang nangyaring yan, alalahanin mo lagi na lagi tayong merong pag-asa. Ang pag-asa natin na tayo na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, isang araw makakamit natin yung kaluwalhatian na ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos, na yung mga bagay na nangyayari sa atin sa mga panahon natin ngayon, anumang klaseng sufferings yan man ay trahedya, yan man ay kabigatan sa pamilya, problema personal, problema trabaho, anuman yan, kaibigan, kapatid, tatandaan mo lagi na pagkatapos sa mundong ito, matatapos lahat ng paghihirap natin, at pag nakapiling na natin ng ating Panginoong Hesus, mawawala na lahat ng mga bagay na yan. Kaya't alam nyo, sabi ng Biblia, hindi kayang itumbas yung kaluwalhatian na mahahayag sa atin pag tayo ay kapiling na ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, anuman bigat ng problemang pinagdadaanan, anumang sufferings yung nangyayari sa iyo ngayon, ay hindi yan maitutumbas pag tayo ay meron ng glorified body, pag tayo ay nananahan na sa langit na bayan. Dahil tatandaan nyo, ang ating pag-asa lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.